Ayon sa prosekusyon, hindi nasunod ang direktiba ng Court of Appeals. Magandang araw mga kababayan. At bago natin simulan yung ating kwentuhan, huwag kalimutan i-like mo na ang video ito. So maraming salamat. Ito po, sabi ni Laila de Lima, nakakagalit na. Dahil mukhang maonsimi pa itong pag-upo ni Laila de Lima bilang bagong congresswoman sa kanyang party list na ML. Hindi po Mobile Legend ha, kundi mamamayang liberal. O gumawa sila ng mga ganyan-ganyang klaseng pa iklabos na party list pa para makapasok lang sila. Dahil nga, itong DOJ, mga kababayan po natin, ay gustong bawiin itong naging desisyon laban kay Laila de Lima ng Muntinlupa Regional Court, no? Regional Trial Court na acquittal sa kaso niyang pagka-involve sa droga. So parang sinasabi ng DOJ dito, ay hindi pwede, no, na ma-acquit siya si de Lima. Talagang involved yan, droga queen talaga yan. Asar na asar si de Lima. So babawi daw po siya ngayon sa DOJ prosecutors at kakasuhan niya rin daw. Siyempre malakas ang loob niyan, kakampi niya si Tamba ngayon nagiging ano siya ngayon, atakdog ni Tambaloslos sa mga Duterte, di po ba? May kakampihan. Problema, may prinsipyo pa rin sa DOJ at naninindigan. Kaya ang sabi po ni Atty. Trixie Cruz dito, at basahin ko lang ito pang-asar lang natin ito kay de Lima. Sabi niya, kung akala mo may kakampi ka, yun pala, nobody likes you. So, parang nag-back to you, Laila de Lima, yung pinagagawa mo. Parang kay Claire Castro lang, di ba? Ang ganda-ganda na ng pagbida-bida mo, yung kinakampihan mo na nga, yung talagang may mga nakalink na nga na mga dokumento at napatunayan, nakasama siya doon, may mga video, may mga picture, tapos sasabihin mo pa na hindi talaga kasama ang First Lady doon at hindi kasamang entourage, itong si Mr. Dantoco. Parang, parang Claire Castro. Tapos magugulat ka, sinama ka na pala, no, sa hinihinga ng courtesy resignation. Ito rin yung nangyari kay de Lima. Nakala niya sip-sip na siya sa Marcos administration, no, nauutok niya na yung Marcos administration, napapasunod na sa kanilang plano. Abay, nag-ano rin pala, no, parang minaman-manan din sila. Ito ngayon, hostage ito para kay de Lima. Lagay ko ito plano din ng kabilang grupo para i-hostage si de Lima para ngawa ng ngawa, no. Huwag muna natin i-dismiss yan. Harangan nyo muna yan para pagkinabangan pa natin. Sayang naman yung talent ng asong si de Lima. Okay, ito po mga kababayan po natin. Panoorin muna natin ang balitang ito. Sigurado hindi ito magugustuhan ni de Lima at baka bangungutin siya kapag napanood niya ito, mga kababayan. Naghain ng motion for reconsideration o apila ang panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ sa Regional Trial Court Branch 204 ng Muntinlupa City. Kaugnay ito sa pinakabagong desisyon ng mababang hukuman na pagpapawalang sala o pag-acquit kina dating Senador Laila de Lima at Ronnie Dayan sa kasong may kinalaman sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. No po, sila palang dalawang involved dyan. Okay yan, para magsama silang dalawa, mga kababayan po natin. Pero kamusta na kaya si Jonel, no? Parang hindi na natin nakikita ngayon si Jonel. O baka pa sikreto lang nasa bahay ni Laila de Lima. Okay, patuloy natin to. Nako, Laila. Sasabog na naman to sa galit si Laila de Lima ba? Kasi na siya yung parang na siya, yung masaya na siya dahil yung mga Duterte, natalo ko sila. Ito ang kaso na ni-remand o ibinalik ng Court of Appeals sa Muntinlupa RTC. Ayon sa prosekusyon, hindi nasunod ang direktiba ng Court of Appeals. Bigo umano ang korte na ipakita na ang recantation o pagbawi ng salaysay ng witness na si dating Bucor Officer in Charge Rafael Ragos na nakaapekto sa mga elemento ng krimen laban kina de Lima at Dayan. Ang orihinal anilang testimonya ni Ragos ay suportado ng testimonya ng ibang mga witness. Aligasyon lang din umano ang nasa recantation ni Ragos na napilit siyang idiin sina de Lima at Dayan sa kanyang unang affidavit dahil sa banta na ikulong sa krimeng pagkakasangkot sa illegal drug trading. Dagdag pa ng panel of prosecutors, walang naipresentang ebidensya si Ragos na pinilit siyang magbigay ng kanyang original statement. Hiling ng prosekusyon sa korte na gumawa ng panibagong desisyon at ideklara ang mga akusado o sina de Lima at Dayan na guilty sa isinampang krimen. Grabe ito mga kababayan po natin, no? Mukhang may hirapan na naman ito si de Lima.
No, sinimina naman ang kanyang mga magagandang plano dito, mga kababayan po natin. So alam natin, pinagmamayabang niya na siya daw po ay malinis. Pinagmamayabang niya, no, na siya daw po ay ginipit lang, pinulitika lang daw po ng mga Duterte. Pero yan po ang paulit-ulit ni President Duterte na sinasabi na hindi siya namumulitika. Ayan tayo, nakita naman natin, may mga video na nagpapatunay na talagang nandun si Dilima, nakikipagparte, nakikipagsayawan. So makikipagparte ka ba, makikipagsayawan ka kung hindi ka involved, no, sa mga taong yan. Wala kang associate, no? Hindi mo sila ka-close. Magiling-giling ka doon sa loob ng Bilibid. So imposible yan. Kaya nga naman dito, sunerte lang si Dilima para sa akin. Siyempre, no, binawi niya na yung pagtawag niya ng mga diktador magnanakaw. Sila na ngayon yung magkakampi at bilib na po siya, no, sa palpak at walang kakwenta-kwentang pagpapatakbo ni Marcos Jr. sa gobyerno natin. Dilima, tuwang-tuwa na. Siyempre, ikaw pa naman palabasin ka tapos VIP pa. Nanalo ka pa. Kasama ng kampo ni Dilima ang hakbang ng prosekusyon at tinawag itong third jeopardy. Wala rin anya itong pagsang-ayon man lang ng Office of the Solicitor General. Dagdag pa ng abogado ni Dilima, wala na silang ibang magagawa kundi ikonsidera na maghain ng mga kaso laban sa DOJ prosecutors dahil sa umano'y prosecutorial misconduct. Binigyang diin ni Dilima na hindi na niya naiintindihan ang ginagawa ng prosekusyon. Siyempre, ganun talaga. Kapag hindi na pumapabor sa kanya, sabihin niya hindi niya na maiintindihan at hindi niya na magugustuhan. O baka sabihin niya na naman, ginigipit na naman siya ng Duterte. Baka sabihin niya, pinupolitika na naman siya at mga Duterte na naman yung nasa likod sa kanya, ha? Baka mamaya, sisihin mo na naman Dilima na Duterte na naman yung may dahilan kung bakit ngayong mukhang hinahabol ka na naman sa iyong mga kaso. Oy, Dilima, kakampi mo na ngayon yung administrasyong ito. Kaya yan, wala ka ng rason para sabihin na pinupolitika ka, wala ka ng rason para sabihin na dinoduterte ka dahil yun nga po, no, yung sinasabi mong Duterte ay nagawan yung pinakulong na ipagtulungan kayo sa gobyerno ito. O ngayon, mukhang quits na lang dahil ikaw ay mukhang babalik sa kulungan at mukhang si Tatay Digong ay makakauwi na po sa ating bansa. So, antayin natin ang development dito, mga kababayan po natin. At tayo naman, mag-aantay lang. Si Dilima, galit na eh. Puro kapalpakan ang mangyayari sa kanila eh. Imagine mo, makauwi si Tatay Digong. Si BP Sara, hindi matutuloy ang impeachment. Wala naman, hindi obra. Tapos siya pa pala yung makukulong. Parang kabaliktaran yung mga nangyari na kung sino yung gusto nila ipakulong, sino yung gusto nilang mag-suffer sa kanilang mga gawa-gawang kaso, gawa-gawang reklamo, lalo na po sa impeachment ni VP Sara, kaya ba'y mukhang bumabalik na yung karma. Ito nga, yung karma ay dili magsaba. Gaba, dili magsaba. Yan, kaya good luck na lang kay Leila Dilima dito, mga kababayan po natin. At tayo dito lang, nag-aabang at magbibigay lang patuloy ng update sa inyo kaugnay sa isyong ito. And alam natin, no, kinakabahan siya na makabalik si VP Sara. Kasi pagbalik ni VP Sara, yung mga witnesses, iniisip ko lang, baka mamaya magsibalikan yan. Sabihin na natakot lang sila, kaya sila nag-recant. Tapos babalik mamaya, dali si Dilima. Okay, maraming salamat. Bukas po yung ating comment section para sa inyong sariling komento at opinion. And maraming salamat pala doon sa mga nagpapa-super thanks. No? Maraming salamat sa pagpapa-super thanks na sa inyong pagpapakulay, pagsusuporta sa pamagitan ng super thanks sa ating mga upload video. Mabuhay po kayong lahat, mga kababayan.